Buksan natin sa Hebreo 11, 1 to 6. Ito may laser to. Kita niya na? Sino gusto magbasa? Sino mo? Yun na. 1 to 6. Yung mic. Hebreo 11. Baka andyan sa buhay panyo. Kuya Ken. May buhay panyo. Sige, ako na lang magbasa. Go na. Ako na lang magbasa. Ako na magbasa. Okay. 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 Verse 1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Inalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang mga bagay na nakikita ay ginagawa mula sa mga hindi nakikita. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa sa inihandog ni Cain. Kaya naman si Abel ay kinilalang matuwid ng tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kahit patay na, nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat tinuha siya ng Diyos. Sinabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. At siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga hinahanap sa Kanya. Mga mahanap sa Kanya. Hinahanap sa Kanya. Mahala pa rin. Mahanap sa Kanya. Yan. Pananampalataya. Sa buhay natin, bakit tayo nananampalataya? Init. Inita na. Yan, sa buhay natin, bakit tayo nananampalataya? Bakit nga ba? And bakit nga ba? Bakit nga ba daw? Kayo, paano ninyo ipinapakita ang inyong pananampalataya? Sa paanong paraan? Wala? Ano na lang, example, kanina si, di ba? Si Brad, Predo? Ayun, si Brad Predo, di ba? Di ba kanina nag-testimony siya ng tungkol sa mga tao sa paligid niya, di ba, na kinukutsa nga daw siya dahil, di ba, kaya lang naman daw siya nagsisimba is dahil may nakukuha siya, di ba? Or dahil doon, nakikita natin sa kanya yung kanyang pananampalataya na pinapakita niya sa mga tao na yun na mali yung tingin nila sa ginagawa niya. Kaya hanggang ngayon, patuloy pa rin siya nagsisimba, di ba? Patuloy niyang tinataas yung Pawis na pawis. Yan. Tatlong rason bakit, kung bakit, tatlong rason kung bakit tayo nananampalataya. Number 1, nagbibigay spiritual na katiyakan sa verse 1. Okay. Sa verse 1. Sa ating verse 1. Sila ang mga talaga babasahin na. Ang pananampalataya ay katiyakan ng ating mga nasa pananampalataya tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Diba? So sabi dyan na ang pananampalataya ay isang katiyakan mangyayari, di ba? Sa atin. Base, siya, para siya mga base sa spiritual na natin. Parang okay. Bukod sa kutub.
Survive ko, naiwan. Yan. Good, that's good. Okay. Number 2 na ba gusto nyo? Alin, isa. Ano siya eh, tawag na yun. Sabihin mo mga pumapasok sa isip mo para makakagdag saan. Pag-uusap kayo kanina, narinig mo, okay yung ano. Kabado na. Wala akong yan. Kahit minsan nakakalimutan namin sa Kaya salita. ko yan. Kaya mahalaga talaga meron tayong apat. Kayo, ano naisip niyo dyan? Bibigyan ng spiritual Yan, na katiyakan. kasi di ba nagbibigay siya ng ano ng spiritual na katiyakan sa atin, di ba? Kasi ang pananampalataya is ano siya, tawag nito. Ano siya, di ba? Bumabase siya sa ano sa sabi nga, di ba, pananampalataya katiyakan na mangyayari sa atin. Ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Ibig sabihin, di ba? Kumbaga may pinapaniwalaan tayo, di ba? May mabigat tayong may mabigat tayong pinapanghawakan para dun sa ano na yun. Dun sa ano natin. Mga bagay na ano. Sa ano natin, di ba? Sa faith na yun, di ba? Kumbaga basta ganun. Mas ba nagsimula? Sitir oras. Tama. Tama yan, ginagawa. Tapos, number 2 na lang tayo. Number 2 yan. Malawa, nagbibigay ng malalim na pag-unawa. Sabi sa verse 3. Dahil sa pananampalataya, naunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ang mga bagay na nakikita ay ginagawa mula sa mga hindi nakikita. Dahil sa pananampalataya, nagkakaroon tayo ng malalim na pag-unawa sa salita ng ating Diyos, di ba? Kasunod eh. Tapos, wala naman. Tuloy ba tayo? That's okay, okay lang. Ay, kinalulugdan tayo ng Diyos. Sabi sa verse 6. Ako sabi sa verse 6. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya sapagkat ang sino mong lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya ng Diyos. At siya ang nagbibigay ng gandi para sa mga hinahanap, ang humahanap sa Kanya. Yan. Siyempre tayo, angat tayo sa iba, di ba? Kasi tayo, meron tayong pananampalataya sa Kanya. Meron tayong pagtitiwala sa Kanya, di ba? Na tayo ay hindi niya mapabayaan. Sa kabila ng tayo ay minsan ay hindi nagiging kaaya-aya sa Kanyang harapan. Conclusion. Pwede mo lang ulitin. Pawis na. Ulitin mo lang yung tatlong Ha? Ay, basta okay. Kung wala talaga may isip na conclusion, ulitin mo lang yung ano mo, yung title ng ano mo, tapos yung main points mo, pwede na siya conclude. So, bakit tayo na ng parataya? Ulitin mo yung kapilitan. Yan! Yung tatlong rason yan. Tatlong rason bakit tayo na Bakit tayo na ng parataya? Una, bigay ng espiritual na katiyakan.
bibigay malalim na pag-unawa, kinakalugdan tayo ng Diyos. Okay? 5 palakpak. 1, 2,